Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Atin pong itutuloy ang series na My Whole Family for Christ. Culture of Love. Sa talatang Deuteronomy chapter 6 verse 5 to 7, ang sabi rito, love the Lord your God with all your heart and with all your strength. These commandments that I give you today are to be on your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home, when you walk along the road, when you lie down, and when you get up. So, sa verse na ito, sinasabi na mahalin natin ang Panginoon ng buong puso natin at ng buong lakas, gano'n. Kumbaga, mahalin natin ang Panginoon ng buong buo, ng todo. Something gano'n. Sabi pa rin dito na impress them on your children, na sabihin mo or ipagkalat mo sa mga anak mo or sa mga kapwa mo na habang nakaupo ka or kahit naglalakad ka, kahit nakahiga ka. So parang sinasabi na maya't maya or walang pinipiling oras para i-share mo yung pagmamahal ni God sa ibang tao. So ayun, no. So sinasabi dito, buong lakas, buong puso, buong isip, mahalin mo ang Panginoon. Yun, kumbaga sinasabi dito, commitment. Yun ay parang kailangan gawin, parang obligasyon mo yun bilang tao. Obligasyon mo mahalin ang Panginoon. So sa unang teaching ang sabi, God's greatest commandment is our greatest commitment. So ayun, God's greatest commandment, ano ba yun? Yung love. Ang God's greatest commandment is love the Lord. Mahalin siya. So sinasabi doon na yun yung pinakang greatest commitment natin. Yun yung pinakang kailangan nating ma-accomplish sa buhay. Yun yung pinakang obligasyon natin sa buhay. So pinag-uutos na mahalin ng Panginoon. So yun ang number one. Yun ang number one na kailangan sundin. Mahalin ang Panginoon. So sa ikalawang teaching ang sabi, God wants us to build a God-loving family culture. So ninanais ng Panginoon, gusto ng Panginoon na bumuo tayo ng pamilyang nagpupuri sa Kanya. So yun, siguro kahit magsimula sa atin na hikayatin natin yung pamilya natin na magpuri sa Lord o magpuri kay Kristo, kasi yun ang gusto ng ating Panginoon. So sa ikatlong teaching, punta tayo. God living culture is our best family legacy. So ang pinaka-importante or pinakang magandang legasiya na iwan mo or iwan ng pamilya mo dito sa mundo ay yung pamilya na naniniwala kay Kristo. Yung pamilya na gumagawa ng kabutihan para kay Kristo. So ayun, yun ang pinakang legasiya sa mundo to ay hindi pera, kundi yung buong pamilya mo na nagpupuri sa Lord, na nagpupuri kay Kristo. So punta tayo sa application. Commitment to love God through faithful obedience. So sinasabi dito na hindi lang basta love. Sinasabi dito na yung love kasi na yun, yung pagmamahal kay Kristo, may kalakip yun na pagsunod eh. So sabi nga ni Jesus, if you love me, obey my commandments. So kumbaga, kung mahal mo, sundin mo. Kasi pag sinabi mong mahal mo, hindi pwede yung yung feelings lang. Hindi pwedeng nararamdaman mo lang, mahal kita, yun yung nararamdaman ko. So kumbaga, hindi mo pwedeng sabihin na nagmamahal ka kung hindi ka sumusunod or kung hindi mo siya sinusunod. So ayun, yun ang sabi dito, mahalin ang Panginoon through faithful obedience. Mahalin mo ang Panginoon sa pagsunod sa Kanya. So hindi lang pwedeng sabihin mo na mahal ko ang Panginoon pero hindi mo naman sinusunod. So di ba hindi gano'n? So ipakita mo yung pagmamahal mo sa Panginoon sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya. So sa ikalawang application na sabi, cultivate a God family culture. So tayo, siguro in the future, gumawa tayo or bumuo tayo ng pamilya na nagsasagawa ng God family culture. So kumbaga,
sikapin natin yung mga pamilya natin or yung bubuin natin pamilya ay maging tagasunod ni Kristo. Lahat ng nasa pamilya, maging tagasunod ni Kristo, parang ganun. So, sa ikatlong application po tayo, change our worldly culture to heavenly culture. So, yung mga culture na nakasanay na natin dito sa mundo ay baguhin daw natin. Baguhin natin sa heavenly culture. Yung mga bagay na hindi, yung mga bagay or mga nakasanayan na ginagawa dito sa lupa na mali sa Biblia or na mali sa langit, ay baguhin natin yon. Instead na yung mga maling kultura or yung mga maling paggawa or yung mga maling nakasanayan ay palitan natin ng mga mabubuting kasanayan or heavenly culture nga ano. So ayun, love God with all your heart. Mahalin natin ang Panginoon ng buong puso. Buong puso na may buong pagsunod. Hindi natin pwedeng sabihin na, Lord, mahal kita. Tapos sinabi mo lang, tapos wala naman nakikitang gawa. So ayun, ibigay mo yung buong isip, buong puso, buong salita para sa pagmamahal mo kay Lord. Yun lang po. Napakarami mo natutunan sa araw na ito. Glory to God and maraming salamat po.